3 years after, Cattleya sandali, napatigil siya sa paglalakad, nang marinig niyang may tumatawag sa kanya. Nang lingunin niya ito, ay nakita niya si Marie na humahanggos, habang malalaki ang mga hakbang na papalapit sa kanya. Pwede ba kitang makausap sandali? Doon sa may coffee shop sa labas nitong university natin na lang tayo mag-usap ng maayos. Bakit? Wala akong oras. Kailangan ko nang umuwi ngayon para mag-aral, may exam pa ako bukas. Kailangan mo pa ba yan? Simula nang pumasok ka dito sa university, ikaw lagi ang nangunguna. Lahat ng professor bilib sa katalinuhan mo, kaya pwede bang mag-chill ka na lang muna, kahit sandali sister. Saglit siyang natigilan nang tinawag siya nitong sister. Sabihin mo na kung ano ang kailangan mo Marie, nagmamadali ako. Umaasa ka pa bang sisunduan ka ni kuya? Hindi mo ba alam na magkasama sila ngayon ni Sandra? Anong ibig mong sabihin? Nakakunot noong tanong niya dito. Well, dahil hindi ka naman sasama sa akin, para mag-coffee sa labas, bibigyan na lang kita ng tip, Shangri-La Hotel, 9 PM, dyan mo malalaman kung ano ka sa buhay ng kuya ko. Hindi ko na kailangan pumunta. Malaki ang tiwala ko sa kuya mo. Kahit magkasama sila ni Sandra, wala akong pakialam. Mahal niya ako at sapat na sa akin iyon, matapang niyang sagot kay Marie. Ha, ewan ko sa'yo. Matalino ka nga, show nga ka naman pagdating sa pag-ibig. Ikaw ang bahala, at least sinabihan na kita. Huwag mo akong sisihin sakaling malaman mo na nontog ulit ang ulo ni kuya, at na-realize niyang si Sandra talaga ang mahal niya. Inirapan muna siya nito, bago padabog na umalis. Naiwan siyang nakatulala sa labas ng gate ng university, na kanyang pinapasukan. Sa 3 taon na pagsasama nila ni Draco, alam niyang mahal na mahal siya nito. Kahit pa na minsan nag-aaway sila, dahil sa pagseselos nito kay Raven, pero agad naman nilang nasisettle ang kanilang problema. Sama-sama lang naman siya kay Raven, dahil inaalam niya kung ano ang ugnayan nilang dalawa bilang coaster. Ngunit hindi niya magawan sabihin ito kay Draco, sa takot na masisira lahat ng mga plano niya. Hindi niya alam kung sino ang mastermind sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pero ano nga ba ang mayroon sa Shangri-La Hotel? Agad siyang nakabawi mula sa malalim na pag-iisip, nang marinig niya ang malakas na busina ng sasakyan. Ma'am Cattleya. Tawag sa kanya ni Mang Edwin ang kanyang personal driver. Nandito po ang sasakyan. Masyadong malalim po yata ang iniisip niyo, at nalagpasan niyo na lang ako. Ah, Mang Edwin kayo po pala. Pasensya na kayo ha, hindi ko kayo kaagad nakita. Medyo na-stress kasi ako ngayon dahil final exam na namin bukas, pagdadahilan niya. Naintindihan ko naman yun Ma'am Cattleya, at least ngayong taon gagraduate ka na. Oo nga ho ang bilis lang ng panahon. Mabuti naman Mang Edwin kayo ang sumando sa akin. Opo ma'am sinabi kasi sa akin ni Sir Draco, na ako lang daw muna ang susando sa inyo, dahil may business meeting pa siya sa Shangri-La Hotel. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone, at si Draco ang tumatawag. Hello babe, nagkita na ba kayo ni Mang Edwin? Yes babe, pauwi na kami ngayon, agad niyang sagot sa asawa. Good. Huwag mo na lang akong hintayin mamaya okay. Medyo matatagalan ang business meeting ko ngayon, with foreign investors. Sa labas na ako mag-dinner. I love you sweetheart. Sige I love. Hindi na niya tinapos pa ang U2, nakarugtong dahil naputol na kaagad ang linya. Sana Draco, hindi ka nagsisinungaling sa akin. Dasal ng isipan niya. Pagdating ng kanilang mansion, ay agad na siyang nag-aral para sa final exam niya bukas. Ilang buwan na lang at magtatapos na siya. Doctor of Medicine ang kinuha niyang kurso, dahil nalaman niyang libo-libo ang hospital branch ng kanyang pamilya, na kailangan niyang i-manage kapag handa na siya. Pagkatapos niyang mag-aral, ay bumaba na siya upang maghapunan. Oh, iha mabuti at bumaba ka na. Inihanda ko na ang hapunan mo. Masiglang bati ni Aling Martha. Simula nang mamatay ang daddy ni Draco 1 taon na ang nakaraan, ay dito na ulit sila umuwi sa mansion mismo ng asawa. Si Sandra at Marie ang magkasama ngayon sa mansion ng daddy niya, dahil simula pa noong bata, sila na ang laging magkasama. Umupo siya sa dining table, at sabay na silang kumain ni Nanay Martha. Parang nanay na rin kung ituring niya ang huli, dahil sa ito na ang laging nilang karamay ni Draco sa tuwing nag-aaway sila.
Masaya silang nagkukwentuhan habang kumakain, nang biglang umilo ang kanyang cellphone, at nakita niyang may pictures na ipinadala sa kanya. Bumagsak ang kanyang panga, nang makita niya ang picture ni Draco na nakaakbay kay Sandra, habang namumungay ang mga mata nito, nakakaakit ang mga tingin sa dalaga. Napaka-intimate ng pagkakatingin nila sa bawat isa. Parang pinipiga ng mahigpit ang kanyang puso, at nahihirapan siyang huminga. Nagtataka si Nanay Martha, kung bakit bigla na lang hindi may pinta ang mukha ni Cattleya, habang nakatitig sa cellphone nito. Mas lalo pa siyang nalito, nang makita niyang agad itong tumakbo paakyat ng kanyang kwarto. Samantala, pag-akyat ni Cattleya ay agad siyang nagbihis, at pinaalalahanan ang sarili na mali lang ang mga hinala niya. Pupunta siya ngayon ng Shangri-La Hotel, para sunduin si Draco. Kalahating oras pa ang nakaraan, ay agad na siyang nasa harapan ng hotel. Nagtaksi lang siya papunta dito, dahil ayaw niyang makahalata ang mga tao sa mansion na lumabas siya. Pumasok siya sa hotel at hinanap ang room 403 sa loob. Gusto niyang makumpirma kung totoo ang sinasabi ni Marie sa kanya kanina. Habang naglalakad siya sa gitna ng hallway, nadadaanan niya ang bawat room number sa gilid. Lalong bumibilis ang kaba na nararamdaman niya, habang papalapit siya sa room number na hinahanap niya. Room number 403. Hindi na niya mapigilan ang sobrang lakas ng kaba na nararamdaman niya. Kakatok na sana siya, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang pangalan niya, na sinasambit ng babae sa loob habang may ginagawa. "Oh Draco, sino ba ang mas magaling sa amin ni Cattleya sa anuha, sweetheart?" Hindi na kinaya ni Cattleya ang mga samut-saring hilinghing, at ungol ng dalawang baboy sa loob ng silid na yon. Mabigat ang mga paa niya, habang naglalakad palabas ng hotel. Hindi na malinaw sa kanya ang dinadaanan, dahil sa nanlalabo na ng luha ang kanyang mga mata. Nahihirapan siyang huminga sa sobrang sakit, na nararamdaman ng kanyang puso. "Bakit? Bakit Draco? Akala ko mahal mo rin ako. Bakit babe? Bakit mo nagawa sa akin ta? Mas pinili kitang samahan kaysa aking lolo at lola, na ngayon ko lang nakilala. Nagawa kong ituon ang buong atensyon ko sa iyo, kaysa ang paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ng aking ama't ina. Naging walang kwenta akong anak para sa iyo Draco. Bakit? Masaya naman tayong dalawa di ba? Nangako ka. Bakit mo ako nagawang lokohin?" Puno ng panunumbat para kay Draco ang puso ni Cattleya. Bagaman hindi niya isinatinig, ay napupuno pa rin ng puot ang damdamin niya. Bumubuhos ang luha ni Cattleya, habang papaalis sa lugar na iyon. Naglalakad siya sa daan na parang wala sa sarili, dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nasa ganoon siyang sitwasyon, nang biglang may huminto na itim na van sa kanyang harapan, at agad na tinakpan ang kanyang ilong. Nararamdaman na lang niyang unti-unti nang nandilim ang kanyang paningin, at nawalan siya ng malay. Matagal na siyang walang personal bodyguard na kasama. Simula nang malaman ni Draco, na palihim silang dalawa ni Ellie na nakipagkita kay Raven Coster, ay agad na niyang pinadispatcha si Ellie sa mga tauhan niya. Sa sobrang galit niya, 1 taon ding nakoma sa hospital si Raven, dahil sa bagbog at bali-baling buto nito sa katawan. 12:00 na nang dumating si Draco sa kanyang mansion. Nagulat siya nang pagpasok niya ng kanilang silid, ay walang Cattleya na naghihintay sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang buong silid, mula sa banyo, at sa bawat sulok ng mansion, ngunit hindi niya pa rin ito nakikita. Magkahalong kaba, at takot ang nararamdaman niya. Nanay Martha, nanginginig ang lahat ng mga katulong at bodyguard sa loob, at labas ng mansion, nang marinig nila ang dumadagandong at galit na boses ni Draco. Sa isang iglap ay sabay-sabay silang lahat ngayon, at nakahanay sa harap ng hindi may pinta na mukha ng boss nila. Makikita ang galit nito sa mga nanlilisik, at namumula niyang mga mata. Nawala ang antok nilang lahat, mula sa himbing na pagkakatulog, nang makita na anytime magiging Super Saiyan na ang kanilang boss. "Nasaan ang asawa ko? Ayaw kong makarinig ng salitang hindi ko alam. Dahil malilintikan kayo sa akin. Ang dami-dami ninyo. Tapos walang nakakaalam. Sabihin niyo kung saan si Cattleya. Para namang naiihi ang ibang katulong sa sobrang takot. Ngayon lang nila nakita ang totoong bad side ng boss nila. Pero ano ang isasagot nila maliban sa, hindi ko alam, dahil hindi naman talaga nila alam.
Draco iho, otel-otel na sagot ni Nanay Martha, dahil hindi rin ito alam kung paano sasagot sa kanya. Pumasok kanina si Cattleya sa silid ninyo, nakita ko pa siya na doon dumiretso. Hindi nga niya natapos ang kanyang hapunan, nang makita niyang may message sa cellphone niya. Bakit umalis ba siya? Ha Nanay Martha, nakapikit ba ang lahat ng mga mata ninyo? At hindi nyo man lang nakita ang asawa ko na lumabas. Sigaw pa rin ni Draco sa kanila. At kayong mga walang kwentang bodyguards. Tatanggalin ko kayo sa serbisyo, dahil hindi nyo ginagampanan ng mabuti ang trabaho nyo. Wala man lang isa sa inyo ang makapagsabi sa akin na umalis siya. Kung saan siya pumunta, hanapin nyo siya ngayon din. Huwag na huwag kayong babalik dito, hanggat hindi ninyo dala si Cattleya. Uubusin ko kayong lahat, kapag hindi nyo inuwi ang asawa ko. Tsaka siya padabog na bumalik paakyat sa kwarto nilang mag-asawa. Nataranta ang lahat ng mga katulong at bodyguards, kung saan hahanapin ang babaeng boss nila. Namumuo ang luha ni Draco, sa magkahalong lungkot at sakit na nararamdaman niya ngayon. Kinakabahan siya na baka may nangyaring masama sa kanyang asawa. Minsan pumapasok din sa isip niya, na baka na-realize na ng kanyang asawa, na si Raven pala ang mahal niya, at sumama din siya dito, katulad ng kanyang walang kwentang ina. Nagwawala siya sa kanyang silid, nang napagtanto niya sa CCTV footage ng mansion, na umalis nga si Cattleya, at sumakay sa taxi. Ang malaking kama ay pinataob niya, at kung ano-ano pang gamit na pwedeng mapagbuntunan niya ng galit, ay hindi nakaligtas sa kanya. Magulo ang loob ng kanilang silid, dahil sa kanyang pagwawala. Nagising si Cattleya sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Akmang babangon na siya, nang mapabalik ulit ang katawan niya sa pagkakahiga sa kama. Parehong may tali ang dalawa niyang kamay at paa. Ang kanyang bunganga ay natatakpan ng makapal na tela, upang hindi siya makapagsalita. Tuluyan nang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Mamamatay na ba siya, na hindi man lang nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang? Sasapitin ba rin niya ang katulad sa sinapit nila? Dad, Mom, help me please. Team niyang dasal sa sarili, nang biglang may pumasok na lalaking nakamask, at may hawak itong armas. Isuot mo na ang damit mo at umalis dito, sabi ng lalaki sa kanya, habang tinatanggalan siya ng tali at busel sa bibig. Isuot. Nasindak siya nang makita ang sarili, na walang kahit anumang saplot sa kanyang katawan. Mga walang hiya kayo, anong ginawa niyo sa akin? Mga baboy kayo, agad niyang sigaw nang matanggal na ang busel sa kanyang bunganga. Tumahimik ka, sabay tutok nito ng ano sa kanyang sentido. Kung gusto mo pang mabuhay, tumahimik ka na lang, at sundin lahat ng mga pinag-uutos ko sayo. Ngunit hindi pa rin siya gumagalaw, sa sobrang pagkagulat. Nakatulala pa rin siyang nakatingin sa lalaki na nakamask. Takot na takot siya sa ano na nakatutok sa kanyang noo, after a few seconds. Biglang nandilim ang paningin ni Cattleya. Pakiramdam niya sooner or later, magkikita na sila ng kanyang pamilya. Mabilis na sinuot ni Cattleya ang kanyang mga damit, habang umiiyak. Akmang tatakbo na sana siya, nang maramdaman niyang biglang may pumasok na libo-libong kuryente sa pinakasulok ng utak niya. Sobra itong napakasakit. Hindi niya may hakbang ng maayos ang kanyang mga paa, dahil sa sobrang tindi ng sakit na kanyang nararamdaman, sa buo niyang katawan. Maraming boses ang kanyang naririnig, galing sa kanyang utak na hindi niya maintindihan. Sanay takbo, bilis. Anak mahal ka namin ng daddy mo. Tumakbo ka na Sanay. Iligtas mo ang sarili mo anak. Nakita mo ba ang palasyo na ito anak? Pinatayo namin ito ng daddy mo para sayo. Mommy, bakit po kayo tinawag na Eagle Queen? Kapag nasa tamang edad ka na, maintindihan mo ang lahat anak. Ikaw ang papalit sa akin bilang Eagle Queen, tinapos mo ang mommy ko. Anak tumakbo ka na. Ang gulo-gulo ng kanyang utak. Hindi na kinaya ni Sanay ang sobrang sakit, na nanggaling sa kanyang ulo at balikat. Tama na. Ang sakit, tama na. Namamanhid na ang kanyang buong katawan, hanggang sa nawalan na siya ng malay, at bumagsak sa sahig. Pumasok ang isa pang lalaki sa loob ng silid na yun, nang marinig niya ang putok ng ano. Anong ginawa mo? Di ba sabi ni boss pakawalan mo lang yung babae? Bakit mo binaril? Sa balikat ko lang naman siya binaril.
Hindi kasi kumikilos ng mabilis eh. Paano tayo makakatakas kaagad, kung pabigat pa siya, pagdadahilan nito sa kasama? Masyado kang mainitan ng ulo. Paano na ngayon yan? Binaril mo siya. Itapon mo na yan sa basurahan, bilasan na natin, dahil papunta na ang mga kalaban. Hindi tayo ililigtas ni boss, kapag nahuli tayo ni Draco del Fuego. Magkasunod na palitan ng mga putok ng baril, ang maririnig sa labas ng silid. Ilang sandali pa ay nasira ang pintuan nito, sa lakas ng pagkakasipa, at niluwa ang madilim na anyo ng lalaking kinakatakutan ng lahat. Lalong dumilim ang kanyang paningin, nang makita niya ang asawa na nakahandusay sa sahig, at wala ng malay. May mga punit ang damit na suot nito, at may lumalabas na dugo sa kanyang kaliwang balikat. How dare you to touch my wife? Sa sobrang galit niya, pinaulanan niya ng bala lahat ng makikita niya sa loob ng silid na yon. Pati ang dalawang lalaki, ay hindi nakaligtas at hindi mabilang ang mga bala na tumama sa kanilang mga katawan. Naghi-hysterical siya. Gusto pa niya ang manakit ng tao, kulang pa para sa kanya ang mga tinapos niya, mula sa labas ng sira at lumang bahay na ito. Katlea, baby, sagutin mo ako. Nandito na ako sweetheart. Kahit anong gising niya, ay hindi pa rin sumasagot ang asawa. Nag-uunahan sa pagbagsak ang mga luha, mula sa kanyang mga mata. Katlea, nanginginig ang boses niya, habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang asawa. Hindi niya matanggap kung may mangyaring masama sa kanya. Mabilis niya itong binuhat na parang bata, at tinakbo papasok ng kanyang sasakyan. Habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Bilasan ninyo ang pag-drive, Mang Tomas. Garalgal ang boses niyang sumisigaw sa kanyang driver. Agad namang pinabilasan ni Mang Tomas ang pagdadrive. Kahit siya ay parang maiiyak na rin sa sitwasyon ngayon ng boss niya. Mahigpit ang pagkakayakap nito kay Katlea, habang hinihimas-himas ang mukha ng kanyang asawa. Patuloy pa rin ang pag-agos ng mga luha nito, na bumabagsak din sa mukha ng mahal niya. Hindi niya kayang tingnan ang boss niya sa ganoong sitwasyon, kaya mas lalo pa niyang pinabilasan ang pag-drive. Babe, hindi ko kaya pag mawala ka sa buhay ko. Lumaban ka please. Mahal na mahal kita sweetheart. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo noong ikinasal tayo? Nangako ka babe. Draco babe, I feel truly blessed that you chose me. And that I get to share my life with you, and that you have chosen to share yours with me. My body, my mind, my soul, and my heart, they're all yours forever. I will be yours forever. I will follow you anywhere you go. And anywhere you lead me. You are the love of my life, someone who always makes me happier than I could ever have imagined, and you have made me a better person than I ever thought I could be. Minsan naiirita ako sa iyo, pero dahil doon hindi ko na maalayan na minahal na pala kita, at ayaw kong darating ang araw na maghihiwalay tayo. I promise to live with you and laugh with you, to stand by your side, and sleep in your arms. Hand in hand, heart in heart, let's go on with this so that we can grow old together. Katlea, habang nasa biyahe, hindi na mapigilan ni Draco na isigaw uli ang pangalan ni Katlea, nang maalala niya ang sinumpaang pangako nila sa isa't isa. Mababaliw siya kapag nawala ito sa kanya. Pagkatapos ng kalahating oras na biyahe, ay nakarating na rin sila sa Sanay Hospital, isa ito sa pinakasikat na hospital sa buong bansa. Shareholder nito ang pamilya ni Axel na best friend niya, kaya niya dito dinala si Katlea. Tinakbo niya kaagad ang asawa sa loob ng operating room. Agad muna siyang pinalabas ni Axel, para maumpisahan ang operasyon. Axel please, pagsusumamo niya sa kaibigan. Don't worry bro, we'll do our best whatever it takes, sagot ni Axel, habang tinatapik-tapik ang balikat niya, upang kumalma siya. Tumungo na rin siya sa kaibigan, at lumabas na rin ng operating room. After 1 hour ay bumukas ang operating room, at lumabas ang kaibigan niya na siyang nag-opera kay Katlea. Agad na tumakbo si Draco palapit kay Axel. Kamusta na siya? Ligtas na siya bro, pero hintayin na lang natin, kung kailan siya magigising. Anong ibig mong sabihin, kung kailan majay gising? Right now, na comatose pa siya dahil sa brain trauma. But don't worry,
In 1 week magigising na rin siya. May iwanan muna kita para may handa ko ang private room na paglilipat sa kanya. Papunta si Axel sa kanyang opisina, nang magring ang kanyang cellphone. Bakit kaya napatawag si Lolo? Bulong niya sa sarili. Axel, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na nasa hospital si Sanae? Tiningnan ni Axel kung lolo nga ba niya ang tumatawag sa kanya, nang mapagtanto niyang lolo nga niya ang kanyang kausap, ay kumunot ang kanyang noo sa tanong nito. Lolo, hindi ko kayo maintindihan. Sinong Sanae? Ang pinsan mong si Sanae. Sino pa ba ang tinatanong ko sa'yo? Ho, bakit nakita niyo na po ba si Sanae? Ang asawa ng kaibigan mong si Draco Del Puego at si Sanae ay iisa. Unggoy ka talaga. Na-shock si Axel sa sinabi ng lolo Harry niya. Ano ho ang sinabi ninyo lolo? Si Sanae at si Catlea. Oo, si Catlea ay si Sanae. Nagkita na kami. Ngunit ayaw niyang sumama sa amin, dahil sa kaibigan mo na yan. Akala ko kaya niyang protektahan ang apo ko, kaya hindi na ako nagpupumilit pa na isama si Sanae dito. Kumusta na siya? Ligtas na po siya lolo. Na-comatose lang siya ngayon, dahil sa brain trauma. Nabagok pa ang ulo niya sa sahig, kaya masyadong naapektuhan ang utak niya sa nangyari. Babalik ako ng Pilipinas ngayon din, sasanduan ko si Sanae. Hindi ako mapipigilan ni Draco na kunin siya, kung hindi lang naman niya ito kayang protektahan. Lolo, huwag ka na munang magpadalos-dalos ng iyong desisyon. Hindi natin alam kung sino ang mastermind sa pagkidnap kay Sanae. At isa pa, kilala ko ang kaibigan ko. Alam kong mahal na mahal niya si Sanae, kaya hayaan na muna natin sila. Saka na tayo kikilos kung hindi na nila alam kung paano makontrol ang sitwasyon. Nasa po ni Axel ang kanyang noo, habang paupo sa swivel chair ng kanyang opisina. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang lolo, ay hindi pa rin siya makapaniwala na ang naging asawa ng kaibigan niya, ay ang kanyang pinsan sa ina, na si Sanae Ferrer. Napakaswerte naman ng kaibigan niya, dahil sa pinsan niya ito napunta. Ang nag-iisang tagapagmana ng 2 bilyonaryo na pamilya sa New York. Malas nga lang niya, dahil malupit ang kalaban niya, pag sinaktan niya si Sanae.